Alam niyo mga kababayan, pansin ko po sa mga Duterte camp, sa mga DDS, kadalasan kapag hindi po nila masagot yung argumento or kapag yung nasusukol sila, nagre-resort sila or nauuwi sila sa pang-iinsulto or pang-aasar. Bakit ko po nasabi yan? Dahil marami na po akong DDS na nakadebate at marami po akong DDS na nakikita sa kanilang mga live na talagang kalimitan, dumadating po sa pamimersonal yung kanilang pag-atake. No? Imbis na sagutin yung argumento or yung pinupunto or yung issue, kapag hindi na po nila masagot, personalan na po ang kanilang gagawin. Kagaya po dito, yung naging statement ni Senator Bato de la Rosa. Nagkaroon po kasi ng statement si Congressman Percy Sandanya. Sabi niya dito, gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Yan po yung naging tugon ni Congressman Sandanya nung sinabi ni VP Sara na mas masakit pa daw mawalan ng jowa kesa ma-impeach, no? So tama naman po si Congressman Sandanya dahil hindi naman to usapin ng boyfriend or girlfriend. Ito ay usapin po ng public accountability. Bilang tugon, si Senator De La Rosa, ito po yung kanyang naging statement. Sabi niya dito, yung mukha mo, sinapak ng di natin alam, kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Ayan. So mga kababayan, napaka-unprofessional po, napaka-unbecoming na pagiging senator ni Senator De La Rosa. Yung punto ni Congressman Sandanya ay patungkol po dun sa accountability, public accountability. Tama naman po yun. No? Tama naman po yung naging tugon niya dun sa statement ni VP Sara. Hindi po dapat ginagawang biro ang mga issue na may kinalaman po ang mga Pilipino. In this case, accountability and transparency po, public accountability. Public trust po ang pinag-uusapan dito. Natila ba parang biro-biro lamang sa kanila? Naalala ko tuloy yung naging statement ni dating Pangulong Duterte patungkol po sa West Philippine Sea. Sa national interest and security, sabi niya, gawin na lang daw pong probinsya ng China ang Pilipinas, no? Sabi ng mga DDS bilang pag-justify dun sa statement na yon, hindi nyo kasi kilala si tatay. Ganyan yan, pero master tactician yan, chess master yan. Ang sa atin lamang mga kababayan, national security and interest yun. Hindi mo dapat ginagawang biro yon. Hindi yan dapat ginagawang biro. Mga Pilipino at Pilipinas po ang usapin dito, ang nakasalalay. Hindi mo dapat ginagawang biro yan. Lalo na kung sa harap pa ng isang Chinese ambassador, mga kababayan. No? Biro-biro lamang daw yun. So ano ba ang Pilipinas at mga Pilipino? Biro-biro lamang? Ginagawa tayong joke? Kaya nga po, turn off ako dun sa style ng leadership ni dating Pangulong Duterte kasi parang hindi tayo seneryoso eh. Kaya ang dami pong inosente din ang nagbuwis ng buhay. Going back dun sa statement po ni Senator Bato de la Rosa, ang inatake po niya dito is yung itsura po ni Congressman Sandanya. No? Hindi po yung sinabi ni Congressman Sandanya. Imagine, parang nagbanta pa siya, nasasapakin niya yung yung isang side ng mukha po ni Congressman Sandanya para insultuhin or I don't know. Pero that's very unbecoming, very unprofessional. Diyan na lang sila nauuwi, pang-insulto, pang-aasar kapag hindi nila masagot yung argumento. Tama ba yun? Kaya sobrang turn off po si Senator Bato de la Rosa. Hindi niya nasagot yung argumento, nag-resort siya sa pang-insulto at pagbabanta, no? Knowing na senador pa naman siya. And ito pa, si Mayor Baste. Ito naman po yung naging tugon ni Mayor Baste doon sa statement po ni Congressman Sandro Marcos, patungkol po dun sa pagkagulat ng publiko dahil siya po yung nauna na pumirma. Sa pagkakaalala ko po, ang naging tugon or statement ni Congressman Sandro ay dahil nga naman dun sa sinabi sa kanyang lolo, dun sa pagbabanta sa buhay ng kanyang tatay, nanay, at uncle, kaya bakit daw nagugulat pa ang publiko na siya yung unang pumirma. So, yun po yung kanyang pahayag. Totoo, wala pong halong kaplastikan, yun talaga yung naramdaman niya. Dahil nandun din naman po sa mga article of impeachment, yung mga issue na iyon. Yung pong pagbabanta sa kanyang pamilya, sa tatay, sa nanay, sa uncle, at yung banta dun sa lolo niya na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea. Nasa article of impeachment po yun. So yun po yung kanyang sinasabi na dapat hindi na nagulat ang publiko dahil yun po yung mga nangyari, di ba? Yun yung mga talagang
kahit naman sinong anak, apo, or pamangkin ay masasaktan. Kung yung mga supporters nga, mga loyalists, nasaktan yung pa kayang anak at apo, hindi po ba? So, yun po yung naging tugon ni Congressman Marcos. Ngayon, ano pong naging tugon ni Mayor Baste? Ito po, ang sabi ni Mayor Baste. Sabi ni Mayor Baste, "Ka-cute oy, na-hurt DIC Charis." So, tinawag niya na Charisi, Congressman Marcos. So, yun po yung naging tugon ni Mayor Baste. Tinawag niyang cute at na-hurt daw, nasaktan daw si Charis. So, para po sa akin, napaka-unprofessional din. Dahil, bakit kailangan mong bansagang Charis or kailangan mong ihalantulad sa isang lesbian or LGBTQ si Congressman Marcos? Anong naging sense nung tugon mo na iyon, nung statement mo na iyon, patungkol dun sa statement ni Congressman Marcos? Nasagot ba nung pagtawag mo na Charis kay Congressman Marcos yung naging pahayag ni Congressman Marcos? Mga kababayan, nasagot ba? Nabigyan ba ng pagkontra, matinong pagkontra yung naging pahayag ni Mayor Baste dun sa naging pahayag ni Congressman Sandro Marcos? Sa akin pong palagay, hindi, mga kababayan. So, yan po yung nakikita ko sa kanila. Parang, bakit kailangan mo pang tawaging Charis or ihambing sa isang lesbian si Congressman Marcos? Si Senator Bato, bakit kailangan pang tawaging niwe or kailangan pang pagbantaan na sasapakin yung isang side ng muka ni Congressman Sindanya? Bakit pa kailangan gawin yun? No? Sa totoo lang ako ito po, sa observation ko, never ko na karinggan ang mga Marcos, kahit sinong Marcos na gumante na may pamemersonal or below the belt or pang-iinsulto or pang-aasar. Never ko silang naringgan na nagsabi na yung pupulaan yung itsura mo, yung sexuality mo, or yung personalan ba? Walang ganon. Wala po akong nakitang ganon. Always stick to the issue. Stick to the argument. And ako, naniniwala po ako na yun ang tamang gawin. Kaya nga yung mga pagtawag ng bangag-bangag, pulboron, at kung ano-anong pang-iinsulto, dinidismiss po yan ni PBBM Hindi po niya pinapatulan. Hindi po niya pinapatulan. Si Atty. Lenny, ganyan din. Yung lugaw, lutang, never siyang pumatol sa pang-iinsulto or pang-aasar. Nung sinabihan nga si Atty. Lenny Robredo ni dating Pangulong Duterte na mamatay ka na, hindi pinatulan ni Atty. Lenny yon. And ganoon din po si PBBM, yung mga Marcos. Wala akong nakitang pumatol sa mga personal attack. Or kahit pumatol sa mga personal na pag-atake sa kanila. Kaya ako po ay sobrang turn off kay Senator Amy Marcos dahil eto, ilang beses na silang pinersonal, ilang beses nang talagang below the belt, no? Sa tatay niya, nananahimik na, sobra yung sinabi sa kapatid niya, dun sa asawa ng kapatid niya at sa pinsan niya na pinagbantaan, pero parang wala lang, no? Siya pa yung hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ewan ko, no? Basta ako po, turn off po ako kay Senator Amy. Ngayon, mga kababayan, may papanood po ako sa inyong video. Hindi ko po masyadong naintindihan yung sinasabi, pero may konti lamang po akong na-pick up. Ito po si Congressman Pulong at may parang meron po siyang sinasabi about Nograles. Yun po yung naintindihan kong mga word. Pakinggan po natin at panoorin and pag-usapan po natin. Ito po. Basta mangampanya, ingon nani. Kauban ta. Kay kita, kauban. Kauban ko ninyo. Mao na siya. Kanya musulti day na siya. Nga kung ako mamayor, mawala ang baha sa Davao. Kay ako na ang Ginoo. Tonto. Yung mga nalabo na siya. Kung ako mamayor, mawala ang traffic sa Davao. Unsa paliton niya tanan sakyanan sa Davao? Ug di ba naman sa ugok, pila ka syudad gaagi diri sa tungas Davao magtabok-tabok, mo traffic gyud ta. Bugo agam kulataho ni nundab. Nadia, paniya drive. Kita mo wrestling ron. Adi de wrestling, asa mo LGBTQ. So yun mga kababayan, na panood nyo. Hindi po ako masyado makapagbigay ng reaction dahil hindi ko pa naintindihan. Pero yung na-pick up ko po is parang iniinsulto po niya or parang
ginagaya niya si Nograles, yung tatakbong mayor, or yung isa. Hindi ko po sure, no? Basta narinig ko yung Nograles. Sa pagkakaunawa ko, yung na-pick up ko, is ginagaya niya si Nograles, and basa dun sa nakita kong body language niya, no? Yung basa ko sa body language niya at saka sa kanyang mga ikinikilos, parang ginagaya niya ang LGBTQ or nagbabakla-baklaan po, no, si Congressman Polong. And sa akin pong konklusyon, parang gusto niyang ihalin tulad po si Nograles doon, no? Habang siya yung nagsasalita, ini-imitate niya po si Nograles. Yun po yung aking pagkakaunawa. Correct me if I'm wrong na lang, no? So, kaya yun lang po ang pwede kong ibigay na reaction dahil hindi ko po masyadong naiintindihan. So, kayo po, ano po bang pagkakaunawa nyo sa mga sinabi ni Congressman Polong at sa kanyang naging body language? Ilagay nyo po sa comment section below, especially sa mga nakakaintindi po ng Bisaya. Ang sa akin lamang po, mga kababayan, nagtataka ako, ang daming sumisigaw, pumapalakpak, humihiyaw doon sa sinasabi ni Congressman Polong. Again, hindi ko po masyadong naiintindihan. Pero kung tama po yung aking pagkakaunawa na may pangungutya at pangiinsulto, bakit kailangan palakpakan, hiyawan, or bakit kailangan hangaan yung ganong style, mga kababayan? I mean, mag-matured na po tayo. Huwag po natin hayaan na tayo ay dinadaan sa mga ganyang estilo. No? Kasi ako po, honestly, kung ako ang isa sa mga nanonood sa ganyang style, no, kung tama yung pagkakaunawa ko na may pang-aasar at pang-insulto na ginagawa, ako po, feeling ko binobobo po ako pag ganun, na parang ang trato sa akin ay BO-BO, na parang, sandali, wag mo naman akong daanin sa ganyan. Mag-discuss ka ng platform, mag-discuss ka ng pwede mong ibida sa amin, pero yung insulting someone, kutsain yung isang tao, kung tama yung pagkakaunawa ko, sexuality at gender po yung nagiging subject dito, para sa akin, sobrang turn off po talaga, mga kababayan. So, ayun, kayo na lamang po ang magbigay ng inyong reaction dyan dahil hindi ko po talaga completely naunawaan. Ibinigay ko lang po sa inyo kung ano po yung na-pick up ko. So, mga kababayan, no, sana doon tayo sa matinong usapan. Kung tayo po isasagot sa argumento, argumento po ang ating sagutin. Huwag po tayong mauwi sa pang-iinsulto, pang-asar, at alam nyo na, pag-atake ng personal, no? Huwag po nating hangaan yung mga ganong style. Huwag po nating palakpakan or hiyawan or i-admire yung mga ganong style. Hindi po yung nakakahanga. Hindi po yung nakakabilib, no? Kasi hindi naman nun nasasagot ang mga issue. Hindi nun nasasagot ang mga argumento. Naging personalan na lang po, no? Mauuwi na lamang sa insultuhan. And sana, doon tayo humanga sa mga pinuno na hindi gumagamit ng mga personal attack or pang-iinsulto. Hindi iniinsulto ang itsura or ang sexuality or gender, mga kababayan. So, yun lamang po, mga kababayan. Salamat sa panonood. Again, sana po mag-mature na tayo at doon po tayo sa tama, no? Sa tama at pumili ng tama. Nga pala, naalala ko, if I'm not mistaken, February 9 po yung deadline ng pag-settle ni BP Sara ng kanyang Notice of Disallowance sa COA. Wala po akong balita doon. Hindi ko po alam kung na-settle ni BP Sara yung kanyang mga Notice of Disallowance. Dahil kung hindi niya na-settle yon, kakailanganin po niyang ibalik yung pera, no? Kung hindi niya nasagot or na-convince ang COA na walang katiwalian, walang pera ng taong bayan na nalustay ng hindi tama, no? Kung hindi niya maipapaliwanag ng maayos at in good faith yung kanyang paggamit ng pera at hindi po niya na-settle yung mga Notice of Disallowance, sa pagkakaalam ko, kailangan po niyang ibalik yung pera, no? Yun po yung alam ko. At ngayon po yung deadline noon, if I'm not mistaken. So, yun lamang mga kababayan. Maraming salamat sa panonood. Sana po i-like niyo ang video at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.